Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito isang viral video na nilathala ng China Daily. China Daily isang communist channel ng China kung saan ay makikita natin kung gaano kaliit ang tingin ng China pala sa mga Pilipino. Dahil dito sa ginawa nilang AI video na caricature ay tayo'y ang liit-liit na unggoy. Tapos sinawakan daw tayo ng US at Japan para daw ilalaban tayo sa China. Napakaugok naman ng mga Chinese na ito. Tayo nga ang humingi ng tulong sa Amerika at Japan, pati na sa South Korea, Taiwan, Australia, sa buong mundo tayo'y humingi ng tulong. Kaya nga nagkaroon tayo ng Arbitral Award noong 2016 dahil tinulungan tayo ng nasa 17 countries na pumirma, lumagda na sila ay sangayon sa desisyon ng itong United Nations Conventional Law of the Sea na UNCLOS. Kaya dito sa bidyong ito ay talagang maano tayo dito. Itong tataas ang ating high blood pressure. Talagang ma-high blood tayo dito dahil unggoy tayo eh. Unggoy daw tayo na papit lamang ng Amerika at Japan para ilalaban daw tayo sa China. Kaya ganun din ang naramdaman ng ating Defense Secretary Gibo Teodoro. Siyempre nagagalit din yun si Gibo. Kaya meron tayong video rito na bigyan natin ng reaksyon. Ito'y courtesy ng The UN TV. Mamaya papakita ko sa inyo ang whole video na ginawa nitong mga walang hiyang mga chikwa. So ito, makinig tayo muna sa UN TV. Kinundina ng Department of National Defense ang video na ginawa ng isang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy at puppet ng Japan at Estados Unidos. Ayon sa DND, ipinapakita ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Sinabi rin ng DND na ang paghamak sa 2016 Arbitral Award at ang video ng pagpapakita ng karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo ay naglalantad ng kahinaan ng propaganda ng China. Iginiit din ng ahensya na hindi angkop ang paggamit ng diskriminasyon, pagbabanta at paghahasik ng galit sa isang bansa na nagsasabing responsableng lider sa rehiyon. Bunsod nito, sinabi ng DND na mananatili ang polisiya ng Pilipinas na huwag magkaroon ng ministerial o defense engagement at opisyal na ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Communist Party. Ayan, so tuloy, hindi na tayo talaga magipag-ugnayan pa diyan sa China tungkol kung ang pag-usapan ay mga defense treaty. Kasi bakit naman tayo magipag-defense treaty sa isang nangangagaw ng teritoryo ng Pilipinas? At dito sa itong issue ng bidyong caricature na tayo yung mga unggoy, mga kababayan, unggoy tayo. Ang liit-liit pa na unggoy, okay lang kung gorilla yon, tsaka chimpanzee, orangutan, ang liit-liit eh. Monkey talaga yun. Mabutit hindi tarsier, no? Yung sa buhol na, na maliliit na unggoy. Kaya kahit na si Gibo Teodoro ay galit na galit ng panuorin nito dahil nga yung caricature na unggoy, siya yun eh. Siya yung pinifeature na hinawakan ng US at Japan ang kamay ng unggoy na yun, na ang liit-liit na unggoy na pinapakanta pa. Yun si Gibo Teodoro yun, hindi yun si PBBM dahil si Gibo ang Defense Secretary ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya kahit sino, kahit hindi tayo si Gibo, dahil yung caricature na yun ay nagsisilbi na unggoy ang mga Pinoy. So lahat ng Pinoy tinatamaan sa caricature na yon na AI, walang hiyang AI. Kung walang AI, walang sanang mga ganyan eh. Kaya ito na, pangdagdag to sa galit natin sa kanila eh. Akala na lalambot tayo. Lalo tayong magagalit dahil dito sa alipusta sa atin. Lalo na kapag unggoy, di ba? Sino bang may gustong tatawagin kang unggoy? Mabuti pa gorilla o kaya Godzilla. O kaya yung mababagsik na hayop, di ba? Unggoy eh. Tapos ang liit-liit pa na unggoy. Parang tarsir lang ng buhol eh. Kaya ito yung hindi natin dapat palagpasin na mga retorika ng China na kahit
caricature, kahit AI, ginagamit na nila na tools para sirain ang Pilipinas. Balik tayo sa UNTV. At sa mga ahensya nito. Hininga ng media ng komento ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa huli, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na huwag magpalinlang dahil ang nalilinlang ay nasisiil. Ayan mga kababayan, huwag tayo palinlang dyan, lalo na sa mga kakampi ng ating nakaraang administrasyon. Sila ay kumikiling kasi sa China. Bakit naman ganon? Tayo ay mga Pilipino. Pati kayo ay tinatawag na unggoy, dahig. Yan ang natatawag na nabudol-budol ang isip. Yan ay ginamit yan na strategy ng China eh. Yung tinatawag na mind manipulation technique o strategy na gumamit sila ng milyon-milyon na trolls from China, Philippines, and all over the world. Meron silang mga siniswelduhan ng mga vlogger, na mga trolls para sirain ang pag-iisip ng mga Pilipino. Kaya ito na ang video akin ang ipapakita sa inyo. Napakaganda pa naman sana ng pagkagawa ng AI video na to. Kasi lang, nakakainsulto talaga, hinawakan ang unggoy na maliit na unggoy ng kamay ng US at Japan dahil tayo raw ay puppet. Tayo raw ay sunod-sunuran sa Japan at US. Tayo ngayong tinutulungan eh. Talagang binabaliktad nila ang kwento para maniniwala. Yung mga mahihinang isip na Pinoy na madaling mabudol ay pwedeng maniniwala sila sa China. Pero tayong mga eksaktong pag-iisip, sakto ang IQ ng ating utak, ay talagang hindi tayo makukuha ng China. Di ba mga kababayan? So ito na ang video na nag-viral ngayon, atin panoorin. Out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks. Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics! Here it is. Oh, for goodness sake! Wait! This wasn't in the script! More litter that too. Ayan mga kababayan, so anong masasabi niyo sa video? Maganda ang ang tono ng music. Kaya diyan ito'y isang mabisang propaganda ng China dahil dinadaan nila sa music, dinadaan sa caricature, sa AI. At kapag napanood yan ng ating mga kabataan, lalo na itong mga minor de edad, sigurado ako na 50% sa mga youngster natin ay parang nakukyutan sa video na yan at baka maniwala pa sila sa China. At paglaki nila, sila ay neutral na, hindi na sila solidong Pilipino. Yan ang long time strategy ng China. Long term yan. Kahit aabutin yan ng 1 siglo, 100 taon, gagawin nila yan para pagdating ng susunod na mga henerasyon ng China, sigurado na sila na maangkin nila ang teritoryo ng Pilipinas o baka buo na kabuuan ng Pilipinas. Lahat na ng mga kaislahan ay maangkin nila at tayo ay ma-disperse or tayo ay magiging alipin ng China. Yan yun mga kababayan. Kasi ang history repeat itself in the future. Somewhere in the future, ang mga history ay mababalik yan. Katulad ng kapanahonan ng mga Mongolian Empire. Mongolian Empire, karamihan kasi sa mga Inchik ngayon, hindi na yan pure na Inchik. Yan ay kalahi ni Genghis Khan. Si Genghis Khan ay pinapatay niya lahat ng mga lalaking Inchik noong gera ng Mongolia, China. At yung mga babae ay binubuntis ng mga Mongolian. Kaya ang mga dugo ng mga Inchik ngayon ay hindi yan pure Chinese. Yan ay mga Mongolian. Yan yung DNA ni Genghis Khan na kung saan pati Europa ay kinangkir ni Genghis Khan noon. Kaya ito yung explanation kung bakit ganito ang China na gustong angkinin ang buong sanlibutan dahil nga meron silang DNA ni Genghis Khan na isang conqueror noong unang panahon
na ang mga babae ay nire-rape, binubuntis para dadami itong mga Mongol. Kaya nga maraming Mongoloid ngayon eh, hindi lang sa China. Anong tawag natin sa mga Chinese ngayon? Hindi mga Mongoloid yan, mga kababayan, di ba? Kung tayo'y unggoy, sila ay Mongoloid. So, unggoy at saka Mongoloid, halos magkapareho na lang yan eh, ang IQ. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Pag-comment sa ating comment section. Mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo sa karikature na ito ng China na tayo'y unggoy? At sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.